Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 3, Quarter 3, Week 7. Milk base. Ang ating aralin sa araw na ito ay wastong gamit ng pang-abay. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makagagamit ng wasto ng mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawi. Hello mga bata! Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa wastong gamit ng pang-abay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-abay? Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay ay nakikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. Halimbawa, ang paaralang pinapasukan ni Jojo ay labis na maganda. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay labis na. Ang pang-abay na labis na ay nagbibigay turing sa salitang maganda. Ang salitang maganda ay isang pang-uri. Ang pang-abay ay nakabubuo ng parirala, labis na maganda. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa. Maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang nahihimbing na kapatid. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay maingat. Ang salitang maingat ay isang pang-abay na ito ay nagbibigay turing sa salitang binuksan. Ang salitang binuksan ay isang uri ng pandiwa. Ang pang-abay ay bumubuo ng isang parirala. Maingat niyang binuksan. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa. Talagang mabagal ang kanyang pag-asenso subalit hindi siya nawawala ng pag-asa. Ang salitang pang-abay sa pangungusap na ito ay talagang. Ang pang-abay na talagang ay nagbibigay turing sa salitang mabagal. Ang salitang mabagal ay isa ring uri ng pang-abay. At ito ay bumubuo ng parirala. Talagang mabagal. May mga uri ng pang-abay. Ang mga ito ay pang-abay na kataga o inklitik. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. Pangatlo, pang-abay na panlunan. Pang-apat, pang-abay na pamaraan. Panglima, pang-abay na panggaano. Pang-anim, pang-abay na pang-agam. Pang-pito, pang-abay na panang-ayon. At pang-walo, pang-abay na pananggi. Alamin natin kung ano ang pang-abay na kataga o inklitik. Ano nga ba ang pang-abay na kataga o inklitik? Ang pang-abay na kataga o inklitik ay mga salitang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan nito. Ang mga halimbawang kataga ay na, kaya, kasi, ba, yata, naman, rin, din, raw, daw, lamang, lang, nga, tuloy, pala, man, muna, pa. Ang mga ito ay pang-abay na kataga o inklitik. Halimbawa, hindi pala nakauwi ng Pilipinas ang mag-anak. Ang pang-abay na kataga o inklitik sa pangungusap na ito ay pala. Ang pang-abay na pala ay kasunod sa unang salita na hindi. Kaya ito ay tinatawag na pang-abay na inklitik. Isa pang halimbawa, nagdarasal muna sila bago kumain. Ang pang-abay na inklitik sa pangungusap na ito ay muna. Ang pang-abay na muna
ay kasunod ng unang salita na nagdarasal. Kaya ito ay tinatawag na pang-abay na inklitik o kataga. Pag-aralan naman natin ang tungkol sa pang-abay na pamanahon. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong panandang salita. Ito ay ang mga sumusunod: hanggang, umpisa, mula, buhat, tuwing, kapag, kung, noon, sa, nang. Ang mga ito ay mga panandang ginagamit sa pang-abay na pamanahon. Halimbawa, ipinangako niyang bibisitahin ang puntod ng ina ng linggo-linggo. Ang tanong, kailan niya bibisitahin ang puntod ng kanyang ina? Bibisitahin niya ang puntod ng ina ng linggo-linggo. Ito ay ang pang-abay na pamanahon. At ginamitan ito ng panandang nang. Isa pang halimbawa, tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. Ang tanong, tuwing kailan ka nakakatulog? Ang sagot ay, tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento. Ito ay tinatawag na pang-abay na pamanahon. At ito ay ginamitan ng panandang tuwing. Tandaan, ang pang-abay na pamanahon ay mga salitang nagsasabi ng panahon at sumasagot ito sa tanong na kailan. Ang pang-abay na pamanahon ay maaaring may kasamang pananda o wala ring pananda. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na panlunan. Ano nga ba ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa puok na pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang sa, kay o kina. Ito rin ay karaniwang sumasagot sa tanong na saan. Ang sa ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pambala na o maging panghalip. Halimbawa, maraming magagandang karanasan ang naaalala ko sa probinsya. Ang tanong, saan ka nagkaroon ng maraming magagandang karanasan? Ang sagot ay, sa probinsya. Ang pariralang ito ay isang pang-abay na panlunan at ito ay ginamitan ng panandang sa. Ang pariralang sa probinsya ay tumutukoy sa puok na pinangyarihan ng kilos ng pandiwa. Ang kay o kina ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi na ngalan ng tao. Halimbawa, nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Ang tanong, saan ka nagpunta para magpapayo sa iyong takdang aralin? Ang sagot ay, kina Mang Ganing. Ang pariralang kina Mang Ganing ay isang pang-abay na panlunan. Ito ay ginamitan ng panandang kina. Ang pariralang kina ay sinundan ng pangalang pantangi na ngalan ng tao. Ang pariralang kina Mang Ganing ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos ng pandiwa. Tandaan, ang pang-abay na panlunan ay mga salitang nagsasabi ng lugar. Sumasagot ito sa tanong na saan. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na pamaraan. Ano nga ba ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na inilalahad ng pandiwa. Ginagamit ang pananda na ng o na, nang. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil matagal itong nawalay sa kanya. Ang tanong, paano niya niyakap ang kanyang anak? Ang sagot ay, nang mahigpit. Ito ay isang uri ng pang-abay na pamaraan.
at ito ay ginamitan ng panandang nang. Tandaan, ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinagawa o isinasagawa ang mga kilos o pandiwa at sumasagot ito sa tanong na paano. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na panggaano. Ano nga ba ang pang-abay na panggaano? Ang pang-abay na panggaano ay naglalahad ng sukat o timbang. Sumasagot din ito sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. Ang tanong, gaano katagal ang pagsusulat niya ng nobela? Ang sagot ay 5 taon. Ito ay tinatawag na pang-abay na panggaano dahil sumasagot ito sa tanong na gaano. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na pang-agam. Ano nga ba ang pang-abay na pang-agam? Ang pang-abay na pang-agam ay pang-abay na nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Kadalasan ding ginagamit ang mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang, at iba pa. Halimbawa, marahil ay natuto na siya mula nang mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. Ang pariralang pang-agam sa pangungusap na ito ay marahil. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng walang katiyakan kung siya ay natuto na mula nang mahuli ng guro sa pandaraya sa pagsusulit. Isa pang halimbawa, tila habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Baguio. Ang pang-abay na pang-agam sa pangungusap na ito ay tila. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita na walang katiyakan kung habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Baguio. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na panang-ayon. Ano nga ba ang pang-abay na panang-ayon? Ang pang-abay na panang-ayon ay pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon. Kadalasang gumagamit dito ng mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, at iba pa. Halimbawa, oo, maniwala ka, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang pang-abay na panang-ayon sa pangusap na ito ay oo. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa. Talagang mahirap ang buhay kung hindi makapagtatapos ng pag-aaral. Ang pang-abay na panang-ayon sa pangungusap na ito ay talagang. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Pag-aralan naman natin ang pang-abay na pananggi. Ano nga ba ang pang-abay na pananggi? Ang pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi kailanman mawawala ang ating pag-asa. Ang pang-abay na pananggi sa pangungusap na ito ay hindi. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Isa pang halimbawa, ayaw na nilang sumali sa paligsahan. Ang pang-abay na pananggi sa pangungusap na ito ay ayaw. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa. Malayo na ang narating ng mananakbo, di niya alintana ang init ng araw. Ang pang-abay na pananggi sa pangungusap na ito ay di. Dahil ang pang-abay na ito ay nagpapakita ng pagtanggi. Upang lalo nyo pang malaman ang tungkol sa pang-abay at mga uri nito, magsanay na tayo. Tukuyin ang pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Una, si Russell ay mahusay maglaro ng Mobile Legends. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Tama, ito ay mahusay.
Pangalawa, masayang nagdiwang ng Kapaskuhan ang mag-anak na Rivera. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Magaling. Ito ay masayang. Pangatlo, masipag mag-ipon ang batang si Aimee kaya mayroon siyang pambili ng bagong aklat. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Mahusay. Ito ay masipag. Pang-apat, mabilis na sumilong ang mga naglalaro ng basketball matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Magaling. Ito ay mabilis. Panglima, nawawala ang laruang aso ni Bien kaya mabilis niya itong hinanap sa buong bahay. Ano ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito? Magaling. Ito ay mabilis. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito pang-abay. Ang pang-abay ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. Ang mga uri ng pang-abay ay ang mga sumusunod: pang-abay na kataga o inklitik, pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, pang-abay na pamaraan, pang-abay na panggaano, pang-abay na pang-agam, pang-abay na panang-ayon, at pang-abay na pananggi. Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang Filipino ay wastong gamit ng pang-abay. Mga bata, sana'y marami kayong natutuhan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!